Maligayang pagdating sa usapang geopolitika. At may espesyal tayong episode ngayon dahil tatalakayin natin ang patuloy na nagbabagong sigalot sa Iran. At grabe, talagang nakakabaliw ito. Alex, salamat sa pag-host ngayon at syempre, Ginong Scott Ritter. Scott, welcome sa Palabas. Salamat sa pagbibida sa akin. Scott, mukhang relax ka ngayon. Nasaan ka, sir? Nasa saan ako? Sige, papasa na namin sa'yo, Cyrus. Mukhang magiging busy ang weekend natin. Hindi ako sigurado kung may kasunduang pagkapayapaan ng Iran at Estados Unidos. Pero ipapasa ko na sa'yo, Ginoong Jansen. Para sa akin, dapat nating talakayin kung saan patungo ang sigalot na ito. Alam mo, palagi nating naririnig mula sa White House na nanalo ng Estados Unidos sa digmaang ito siguro mga 40 beses na. Noong Marso, 3 pa lang narinig na natin na panalo na ang Estados Unidos at tapos na ang digmaan. Pero, syempre, alam mo, nananatiling sarado ang kipot ng Hormuz o kaya naman ay kontrolado pa rin ito ng Iran. Napakaraming bayarin ang sinisingil doon. May blockade rin mula Estados Unidos kaya nararanasan natin ang pinakamalaking pagkaantala ng enerhiya sa kasaysayan. At kaya nga, alam mo, sa kabila ng mga pahayag ni Donald Trump at ng mga Republican na, panalo tayo, napakaganda ng lahat na nangyayari. Wala pa akong nakikitang tunay na nagawa mula sa pananaw ng militar ng Estados Unidos. Scott, saan ka ba sa pahayag na yan? Ibig kong sabihin, habang tinitingnan natin ng ikalabing isang linggo na ng digmaan ngayon, ibig kong sabihin, nasaan na tayo pagdating sa militar ng Estados Unidos, sa mga layunin nila. Ano ba talaga ang nangyayari ngayon sa yugtong ito ng digmaan? Sa palagay ko, hindi pa natin natutupad ang alinman sa mga layunin ng laban na ito. Ang Strait of Hormuz. Hindi pa natin napapatalsik ang rehimen sa Tehran. Hindi pa natin nakokontrol ang programang nuklear na Iran at hindi pa natin natatanggal. Navala na sa atin ang Strait of Hormuz. Pinalakas natin ang pag-asa ng mga tao sa bansa. Ang ating programang pinansyal ay ang nagkakaisang. It's in the international community. So Ang lalamunan Well, may mga tiyak na salik na kailangan para mapanatiling tumatakbo ang sistema. Mga linya, hindi lang produksyon ng langis, kundi pati-pati balon at pagpapanatili ng mga ito. Para mapanatili ang balon, kailangang ipagpatuloy ang produksyon at presyon. Kung bigla mong ititigil ang produksyon, maari kang magkaroon ng mga problema sa pagpapanatili ng balon. Kaya para mapanatili ang mga balon, kapag nagbomba ka, kailangan mong ilagay ito, itago ito sa isang lugar, at pagkatapos ay dalhin ito sa isang refinery na magdadalisay. Ang mga refinery ay kailangan laging gumagana. Ayaw mong patigilin ang operasyon nila. At mayroon kang mga pipeline na kailangang tuloy-tuloy ang daloy ng enerhiya. Nasa punto na tayo ngayon na pagdating ng Hunyo, makikita na natin ang malalaking abala sa supply chain ng enerhiya. At pagdating ng Setyembre, kung hindi natin ito maresolba, makikita natin ang tuluyang pagbagsak ng pandaigdigang supply chain ng enerhiya. Ibig sabihin, magsasara ang mga refinery. At kapag nagsara sila, hindi lang basta-basta ulit umaandar ang mga ito. Maubos ang laman ng pipeline, titigil ang produksyon ng mga balon, at malamang hindi ito mapapanatili. Kaya maapektuhan ang kakayahan ng produksyon sa hinaharap. Literal na kinakaharap natin ang isang pandaigdigang sakuna sa seguridad ng enerhiya na tatama sa lahat. Alam ko, Alex, nasa China ka. Hindi ligtas dito ang China. Magbabayad ng napakabigat na presyong pang-ekonomiya ang China kung hindi ito maresolba. Na isa sa mga dahilan kung bakit sa tingin ko ay aktibong nakikilahok ang China sa diplomasya. Ang mga Ruso rin kahit na hindi sila, alam mo na, direktang kasali pagdating sa pagpapanatili at produksyon. Kailangan ng Rusya ng katatagan. Lahat ng bansang gumagawa ng langis ay kailangan ng matatag na pandaigdigang merkado. Ayaw mong mangyari ang kawalan tatag dito. Kahit ang Estados Unidos,
Sinasabi nating sapat na tayo sa enerhiya. Pero ang totoo, may kapalit itong gastos. Nakadepende pa rin tayo sa pandaigdigang merkado. Kaya kapag tumaas ang presyo ng langis sa mundo, apektado rin tayo dito. Tingnan mo lang, hindi ko alam presyo ng gasolina sa Las Vegas, pero sa New York, tumaas ito ng higit $1 nitong nakaraang linggo. Oo, sa Vegas, ang gasolina ay laging nasa 530 hanggang 540 kada galon. Ibig kong sabihin, masasabi ko na simula nung nagsimula ang digmaan, tumaas ng hindi bababa sa $1 at 50 sentimo. Alam mo yon, sa lahat ng presyo. Alam mo, ang diesel dati umabot ng 600 at 75. Pero bumaba na ngayon, mas malapit na sa 600. Kahit paano, nakaramdam kami ng ginhawa doon. Pero marami talagang naapektuhan. Sa tingin ko, alam mo, interesting na ni-research ko ang tungkol sa ekonomiya, bawat dolyar ng output na papunta sa GDP. Alam mo ba, ang Estados Unidos ay mga 40% na mas dependent sa langis para sa bawat dolyar ng paglago ng ekonomiya kumpara sa China at pati na rin sa Russia. At ang simpleng paliwanag dyan ay lahat dito ay umaasa sa mga truck, di ba? Lahat dito ay tungkol sa industriya ng trucking. Alam mo, tinitingnan natin kung paano nakakarating ang pagkain sa mga grocery store. Lahat yan ay gumagamit ng diesel. Alam mo, tinitingnan mo kung paano gumagalaw ang mga supply sa buong bansa. Alam mo, wala tayong infrastruktura tulad ng sa China na mas handa siguro sila pero hindi rin sila ligtas dito. Malinaw na maaapektuhan nito ang pandigdigang ekonomiya na pinag-uusapan namin ni Alex itong mga linggo. Nakaka-interest, di ba? Laging sinasabi ni Donald Trump na sa pinakamataas na antas sa kasaysayan ang stock market. Alam mo, maayos naman ang lahat dito. Tapos may nakita akong magandang tweet na nagsabi, oo, wala namang kwenta kung nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan ng stock market kung ang isang sandwich at tubig ay nagkakahalaga ng $23. Di ba? Sobrang taas ng inflation. Sobrang taas ng mga gastusin. At ibig ko sabihin, kailangan din nating maging maingat sa pagtanggap nito. Ibig ko sabihin, parang tanga lang na makita na itong malalaking AI na kumpanya ang responsible sa karamihan ng SP. Sa SP, oo, mataas. Pero ilang araw lang talaga sobrang taas na parang bula rin kasi hindi tugma kita. Karamihan dito ay inaasahan lang. Kaya maraming paghihirap na paparating. Sa tingin ko, matagal na rin pinag-uusapan ni Alex yan. Alex, may napansin ka ba sa merkado ngayong linggo na gusto mong talakayin sa mga manonood? Marami akong nakikitang manipulasyon sa merkado. Maraming pangangalakal sa labas ng regular na oras ng merkado bago pa magbukas at magsara ang aktwal na merkado. Nagsisimula ng maging karaniwang usapan ito sa mga ordinaryong tao na alam nilang may mga piling individual na naglalabas na impormasyon bago pa magkaroon ng kasunduan o habang gumagawa ng kasunduan na siyang nagmamanipula sa presyo ng langis. Tulad ng sabi ni Scott, hindi pa natin naranasan ang totoong hirap. Alam nating paparating na ito. Hindi ako nagpapatakbo ng kumpanya ng pagpapadala, pero masasabi kong ang mga VLCC container halos kasing bagal lang ng bisikleta. Kaya isipin mo na lang na nagbibisikleta ka mula Strait of Hormuz papuntang sabihin na nating Louisiana at may dala kang container. Gaano katagal kaya yun? Ibig kong sabihin, mas interesado ako kung paano haharapin ng mundong ito ang isang ganyang klaseng dagok. Ibig ko sabihin, Scott, may nakita na ba tayong ganitong halimbawa sa kasaysayan? Wala sa kamakailang kasaysayan. Alam mo, yung langis, yung ekonomiya ng langis, syempre noong unang bahagi ng dekada 70, nagkaroon tayo ng oil embargo na nagdulot ng krisis sa enerhiya dito sa Estados Unidos at sa kanluran. May koneksyon sa langis, pero hindi yun napapansin ng marami. Tingnan mo ang paligid ng mesa. Tumingin ka sa paligid ng bahay mo. Unawain mo na halos lahat ng bahay mo ay gawa. Gamit ang mga produktong petrolyo, lahat ng bagay. At ang pagkain na kinakain mo, maniwala ka man o hindi, alam mo yung urea na ginagamit para gumawa ng pataba na nagpaparami ng produksyon ng pagkain ay, alam mo, galing din sa mga produktong langis. At hindi lang langis ang hindi na ipapadala mula sa gitnang silangan. Ito rin ay urea, ito yung byproduct ng pataba, ammonia, at helium na isang mahalagang produkto sa mga makabagong teknolohiya. Magkakaroon ng kakulangan sa helium.
Kaya yung teknolohiya na akala natin ay makakatulong para mapunan ng iba pang bagay, ay maapektuhan din, titigil ang buong mundo. Ito ang realidad. Alam mo, wala tayong naging malaking daloy ng enerhiya. Alam mo yon, papasok sa pandaigdigang sistema mula sa gitnang silangan mula pa noong Pebrero. Yung mga barko na sinasabi mo, mga container ship, pati na rin mga tanker. Mga update nung nakaraang linggo. At magkakaroon ng matinding dagok. Alam mo, isang matinding pagbagsak na mangyayari. Mangyayari ito sa Hunyo, Hulyo. Maaring hanggang Agosto pa ito kung di natin maresolba. Kailangan nating buksan ang Strait of Hormuz ngayon. Kahit mabuksan ang Strait of Hormuz, tandaan mong tumigil ang produksyon ng langis sa Persian Gulf. Kailangan pa ng oras. Hindi agad dadaloy ang gas mula Qatar. Kailangan nilang ayusin ang mga pipeline at sistema para gawing likido ang gas, ilagay sa mga barko at ipadala. Abutin yon ng linggo o buwan. Kahit maresolba ang problemang politikal, nandyan pa rin ang mga problemang logistikal. Magiging napakahirap ng taginit na ito. Alam mo, tingnan mo ang Europa at ang trapiko ng mga komersyal na eroplano. Lufthansa, kinansel ang 20,000 na biyahe. Maaring kailangan nilang itigil ang kabuuan ng kanilang operasyon dahil hindi lang nila kayang bayaran ng gasolina, wala talagang gasolina. May kakulangan sa aviation fuel na hindi mareresolba dahil sarado ang Strait of Hormuz. Maaring maapektuhan ang Estados Unidos. Hindi man tayo magkakakulangan sa gasolina tulad nila. Pero siguradong tataas ang gastos sa biyahe ngayong taginit. Alam mo, kahit noon, hindi pa natin nakalkula ang mangyayari. Nung simula pa lang ng sigalot na ito, tinatayang nagkakahalaga ang digmaan ng $410 na dagdag gastos kada buwan para sa mga Amerikano. Sa tingin ko, baka umabot na sa 600 yan. Alam mo, ang mga Amerikano nababuhay na lang kada sweldo. Wala masyadong ekstrang pera na umiikot. Kaya kapag nagsimula kang bawasan, alam mo ang kita ng ganyan kalaki, siguradong magdudulot ka rin ng krisis. Ano mangyayari ngayong taginit kung di na kayang bayaran ng tao ang kanilang bayarin at utang sa bahay? Nakikita natin ngayon na tumitindi ang mga krisis na may kaugnayan dito. Kaya dito, wala talaga tayong ideya kung ano ang nangyayari. Alam mo, at ang Pangulo ay nagsisinungaling sa mga Amerikano. Ang Kongreso ay nagsisinungaling din sa mga Amerikano. Magkakaroon ng pampulitikang kapalit sa Disyembre. Binalaan tayo ni Bill Clinton noong 1972 sa maliit na dilaw na sticker na idinikit ng isang tao sa pinto ng war room. Ekonomiya ito, tanga. Iyan lang talaga ang tanging pinapahalagahan ng mga Amerikano. Lahat ng iba ay pangalawa lang. Baril, oo. Aborsyon, oo. Alam mo, pero digmano. Ang tanging mahalaga talaga, ang nagtutulak sa mga Amerikano sa pagbuto ay ang ekonomiya. At kapag binagsak ng presidenteng ito ang ekonomiya at hindi niya ito mailigtas mula sa pagbagsak, siguradong magbabayad siya ng malaki sa eleksyon pagdating ng Nobyembre. At alam mo, isa pa itong realidad na papalapit na alam mo kapag sina Trump at ang kanyang mga tagapayo ay nagsimulang pag-usapan kung ano ang kailangang gawin. Wala na silang natitirang oras. Wala na talaga silang oras dahil, gaya ng sinabi ni Alex, matagal bago maipadala sa dagat at makarating ang mga ito sa gusto nilang destinasyon. Kahit marisolba natin ang lahat ng problema, may pagbagsak pa ring magtatagal hanggang huling bahagi ng Hulyo. Halos huli na talaga yon para sa Nobyembre. Wala nang oras ng Pangulong ito, talaga. At tila hindi siya handa sa pag-iisip na gawin ang tamang bagay. Ito ay isang tao na patuloy na, alam mo na, nakikipag-usap sa sarili niya. Nakikipag-debate sa sarili niya. Nabubuhay siya sa isang pantasyang mundo na siya mismo ang gumawa, alam mo yon? Nagsasabi ng mga bagay na mangyayari kahit hindi naman talaga mangyayari. Lubos na wala sa realidad. At napapapaligiran siya ng mga taong sunod-sunuran na lalo pang pinapalala ang ganitong, alam mo na, baluktot na pag-iisip. Si Pete Hegseth ay naniniwala na kayang gawin ng militar ng Amerika ang lahat ng bagay. Nakakahiya tayo. Ngayon, pwede na natin pag-usapan na lampas pa ito sa Iran at pumapasok na rin sa China. Sinagot na ng China ang ilang mahahalagang tanong ngayon. Walang kwenta ang Amerika.
Hindi na dapat mag-alala ang Tsina sa depensa ng himpapawid ng Amerika dahil napatunayang wala itong kwenta. Hindi na dapat mag-alala ang Tsina sa mga sandatang pangmalayong atake ng Amerika dahil natutunan nga nila mula sa Iran na hindi ito di matatalong sandata. At limitado lang ang dami ng mga ito at nagamit na ang mga iyon. Ang nakakatawang bahagi ay kontrolado ng Tsina ang kakayahan ng Amerika na muling mag-armas dahil karamihan sa teknolohiyang kailangan natin para makuha at makagawa ng mga sandatang nagamit na natin ng napakarami ay galing sa Tsina. Alam mo, ang mga Tsinong susi sa kakayahan ng Amerika na mag-armas muli na kadalasan ay hindi namamalayan ng mga Amerikano. Sa Europa ngayon, hindi natatakot ang mga Ruso sa Estados Unidos. Lahat ay nag-aalala sa mga sandatang nuklear, pero ibang usapin na yon. Pero alam mo, ang Estados Unidos bilang sandigan na sumusuporta sa Europa ay wala na. Nabunyag na ito. Hindi ito matibay na gulugod na bakal, kundi kalawangin at gumuguhong estruktura. At ang Europa mismo ay wala. At kaya, ang bigmaan sa Iran na ito ay naglantad sa mga maling akala sa militar na nakakabit sa ideya ng kataas-taasang lakas militar ng kanluran. Wala na yun magpakailanman. Ang Rusya at China ngayon ay makakatulog ng mahimbing na alam na ang kanilang kakayahang militar ay higit pa sa sapat upang talunin ng Estados Unidos sa isang harapang tradisyonal na digmaan. Scott, alam mo, nabanggit mo ang ekonomiya at kung gaano ito kahalaga sa mga Amerikano. Magpapakita ako ng isang video dito para sa ating mga manonood. At gusto ko lang ipaliwanag kung ano ang video na ito. At kung makikita ito ng lahat dito, iiwan ko lang itong nakaplay at panuurin natin ito ng ilang beses. Pero oo, handa na tayong panuurin ang video. Pwede ba nating i-pause ito? Para ipakita sa mga tao kung ano ito, gumawa ako ng graph na nagpapakita kung anong nangyayari kapag naabot ng merkado ang pinakamataas na punto, gaya nung nakaraang Biyernes at Huwebes. Pagkatapos ng dot-com boom, inabot ng 14 na taon. 14 na taon. Mula sa tuktok ng dot-com boom bago muling maabot ang bagong taas. At ang hindi isinasaalang-alang ng mga tao doon ay ang pagguho. Ang administrasyon ni Trump ba ay naghukay ng napakalalim na butas na hindi lang ang midterms, kundi pati ang susunod na eleksyon ay winasak na ang lahat ng kredibilidad ng Republican Party? Maaring nasira nito ang kredibilidad ng lahat ng partido dahil ang mga demokratiko, alam mo, hindi rin gumawa ng paraan para makuha ang tiwala ng mga Amerikano. Literal, na minawasak ng mga Republican ang sarili nila sa harap ng lahat. At dahil dito, ang tanging alternatibo na maasahan ay ang Partido Demokratiko. Pero si Hakeem Jeffries ay hindi nagbibigay ng kumpiyansa. Isa siya sa pinakakurap na tao dyan. Maaaring ipakita mong tumataas ang stock market. Pero ang totoo, ang nakikinabang dito ay ang pinakamayayaman kapalit ng karaniwang mamumuhunan. Sigurado akong ang portfolyo ng karaniwang mamumuhunan na tulad ng sinasabi mo ay tinatrato lang na parang tanga. O parang isang tao na ginagamit para tumulong magpondo, para tumulong gumawa ng pera na ninanakaw ng mga fund manager at ng mga taong nakikinabang dito. Sistema. Mas epektibo sa pamamagitan ng mga insight na hindi tumutugma sa mga resulta na nakikita mo doon. Halagang hindi tumutugma ang mga iyon sa mga resulta. Oh, hayaan mong ipakita ko ito, Scott. Gusto ko lang na tingnan mo itong susunod na slide na ipapakita ko dito. At nabanggit mo na rin ito, kaya sa tingin ko magandang pagkakataon ito para ipakilala ito. Ito ang mga pangunahing bangko na kumikita mula sa karaniwang Amerikanong tao. Ang derivatives market ay tinatayang 600 hanggang 700 trilyong dolyar, halos 10 beses ng pandaigdigang pamilihang pinansyal. Tingnan mo ang mga bangko rito, pati ang top 10 na individual. Meron tayong JP Morgan, meron tayong BNP Paribas, meron tayong CD Citibank, meron tayong HSBC. Ibig kong sabihin, dito talaga ginagawa ang malaking pera. Nasa labas na ito sa merkado. Umuwi na sina nanay at tatay at isinabit na nila ang telepono sa broker nila bandang 5:00 ng hapon.
At ito yung, gaya ni sabi mo, parang lutong makawang laro. 20 taon na ako nagtitrade ng derivatives. At yan ang paraan ko para talunin ng mga bangko. Pero Scott, saan ang hangganan ng administrasyong ito? Ito. Hangganan. Ngayon, ganito na ito ngayon. Tama lang naman. Ibig kong sabihin, nagbibigay ako ng kritisismo. Naniwala ako at sigurado kung tama ako ng 100% na kailangan nating gawin ito kapag pinag-uusapan natin ang administrasyon ni Trump. Hindi na natin pwedeng gamitin ang karaniwang analytical na, alam mo na, balangkas na ginagamit natin, mapa geopolitika man o pananalapi o kahit ano pa. Dahil hindi tayo nakikitungo sa isang administrasyon na gumagana sa paraang dapat gumana ang mga gobyerno. Ang kinakaharap natin ay hindi isang punong ehekutibo, kundi isang kulto ng personalidad na nasira na. Malaya sa limitasyon ng konstitusyon, kumikilos na parang diktador at walang checks and balances. Ayon sa kagustuhan ng isang tao na maaring matukoy na may malignant narcissistic personality disorder at may sakit sa pag-iisip. Nagkaproblema ako nagsabihin ng mabuting kaibigan ko na kailangan kong itigil ang pagsasabi nito, Scott, dahil hindi ako psychiatrist o psychologist at wala ako sa posisyon mag-diagnose ng ganitong tao. At parang lumalabas lang naggalit at mapagiganti ka. Oo, tama ka. Hindi ko dapat basta na lang sabihin yun. Pero alam mo, ang masasabi ko lang ay ito, na malapit akong nakatrabaho ng mga psychologists at psychiatrists na nakatutok kay Donald Trump. Sa katunayan, noong 2019, lumahok ako sa isang panel sa C-SPAN kasama si Bandy Lee, na isang psychologist na mula sa Harvard Medical School. Pinag-usapan niya ang narcissistic personality disorder at kung paano ito tumutukoy kay Donald Trump at ang malubhang anyo nito. At sinuportahan siya ng marami iba pang mga board-certified na psychiatrist at psychologist. Ngayon, sasabihin ko na tumutol ako noong 2019 na hindi ako naniwala doon. Na naniniwala akong mali sila na gumawa ng diagnosis mula sa malayo. Pero nung ako ay nasa Washington DC, itong narsisistang ito, itong anak ng puta, ay nagkakabit ng mga banner na may mukha niya sa buong syudad na parang siya ay isang sikat na tao ngayon. Habang tayo nag-uusap, may mga lider religyoso siya sa Estados Unidos, sa Mar-a-Lago. Mga lider religyoso na nag-aalay ng gintong. Rebulto, hindi tinukoy ng Biblia ang ibig sabihin nito. Bisang makakaalam o alam mo na, kakaiba. Oh, Cyrus, kunin muna natin. Nawawala lang sandali ang feed ni Escott pero nakuha natin ang punto niya. Ang sabi ni Escott, Sa tingin ko, susundan ko na lang. Alam mo naman, pinag-uusapan natin si Trump na siya talaga ang pinakamalaking narsisista sa mundo at walang kalapit. Gaya na sabi mo, may mga gintong estatwa iniaalay sa kanya. May bagong pasaporte na lalabas na may larawan ni Donald Trump. Alam mo yon? Nag-tweet pa siya na gusto niyang idagdag ang mukha niya bilang ikalimang mukha sa Mount Rushmore. Ibig ko sabihin, ang dami nang nangyari at isang klasikong halimbawa ng isang narsisista ay kahit anong uri ng pagtutol. Alam mo, sinasagot niya ng, alam mo, ang sama mong tao. Alam mo, napakasamang tanong ang tinanong mo sa akin. Ang sama mong tao. Parang nabubuhay siya sa sarili niyang pantasya. Di ko alam kung nakita o narinig niyo na yung kwento ng gintong telepono ni Donald Trump na sumikat sa Twitter. Nagpakilala sila ng gintong telepono ni Donald Trump. Pumunta ka lang online at magbayad ng $100. Gagawin sa Amerika ang telepono. Kulay ginto at kamanghamang haraw. $500 ang presyo nito. Kaya nagkaroon sila ng 59,000 tao na nagdeposito ng $100 para sa teleponong ito. Nangyari ito noong Disyembre. At ang petsa ng paglulunsad ay dapat sa Mayo o Hunyo. Siyempre, walang update o kahit ano. Ang tanging update lang ay ngayong linggo. Ang website ni Donald Trump para sa teleponong ito ay nag-update na ngayon ng mga kondisyon na maaring hindi talaga kami maglabas ng telepono. Bahagi yon ng mga terms and conditions. Kahit nagbigay ka na ng $100 deposito, wala pa rin garantiya na gagawa kami ng telepono. Parang panggungutong na lang ito ng pera, di ba? Alex, naiulat mo na yung stuff ni Donald Trump.
itong Donald Trump media, yung Truth Social. Kahit sinong matinding MAGA supporter na bumili nung mataas, di ba? Ngayon, mula IPO, bumagsak na ng 75%. Kaya sa tingin ko, alam mo, Scott, sang-ayon ako sa nararamdaman mo dito na, alam mo yon, talagang nawalan na ng direksyon ang Republican Party. Sa tingin ko, para sa mga demokratiko, ibig kong sabihin, ito na ang gintong pagkakataon nila para umangat. Pero parang, alam mo yon, mukhang hindi rin sila ganoon ka-competent. Kaya alam mo yon, at doon na nga tayo sa Estados Unidos, alam mo yon, nandyan tayo. Sinasabi sa atin na tayo ang may pinakamagaling na gobyerno sa buong mundo. Kamangha-mangha ang demokrasya sa Estados Unidos dahil may dalawang istruktura ng kapangyarihan. Wala akong kilalang mamamayan ng US sa mga kakilala ko na may tiwala o kumpiyansa sa gobyerno ng US. At alam mo, kaya nasisira ng demokrasya natin, nagkakawatak-watak na gusto ko sanang bumalik sa usapin ng sigalot sa Iran. Scott, may tanong ako sa iyo ngayon. May lumalabas na balita na posibleng kontrolin ng Iran ang mga malalaking undersea internet cables na ito. At posibleng sila ang magkontrol at maningil pa. Sa tingin ko, lalo lang tayong napapasok sa patibong ng lumalalang sitwasyon. May balita ka ba tungkol dyan mula sa pananaw mo? Or may mga opinion ka ba? Una sa lahat, alam naman natin na ang mga kable ay naging kahinaan para sa malaking bahagi ng mundo, lalo na sa gitnang silangan. Alam mo, itong mga bansa sa Gulpo ng Arabia tulad ng United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain ay nakapantayo ng mga imperyong pinansyal at lahat ng ito. Lahat ng ginagawa nila ay nakadepende sa datos na galing sa mga kable sa ilalim ng dagat. Palagi silang vulnerable sa pagputol at isa sa kinatatakutan ay baka putulin ng Iran ang mga kable. Ngayong araw, inanunsyo iyon ng Iran. Kailangan ko lang talagang tumawa ulit. Sabi ni Donald Trump, walang Iranian Navy, pero sabi ng mga Iranian na yan pa lang sila magpapadala ng Navy sa unang pagkakataon. Isang klase ng submarino. Isa itong maliit na submarino na gumagana sa mababaw na tubig ng Persian Gulf. Hindi kayang harangin ng American Navy ang mga ito. Dahil hindi makakapasok ang malalaking submarino sa mababaw na tubig at hindi rin makalapit ang ating mga barko. ASW, antay, alam mo na, ang operasyon ng submarine warfare ASW ay ginagawa sa mababaw na tubig at lulubog sila. At ang mga submarino na ito ay perpekto para sa ganyang misyon para harangin ang kable. Sa palagay ko, ito ang pinakamalaking irony na ngayon ay ginagawa rin ng Iran ang parehong paninigil sa mga oil tanker at barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. At magsimulang maningil ng bayad para sa internet access. Magiging kamangha-mangha kung ulitin ng Iran yon. Sa tingin ko, nagkamali ang mundo ng kalkulasyon. Para sa akin, hindi biktima ang mga Gulf Arab na bansa. Lahat sila may kasalanan. Lahat sila ay aktibong kalahok sa labang ito. At wala silang karapatan. Natalo sila sa digmaan dahil pinili nila ang maling panig at nagsugal. Sa tingin ko, kamangha-mangha ng Iran ang mapaparusa sa kanila. Oo, talaga. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, yun na yon. Yan ang naging tema nitong nakaraang 2 buwan na nakita natin at alam mo, naririnig natin. Ibig kong sabihin, narinig din natin si Donald Trump na umamin dito, di ba? Hindi niya inasahan na aatakehin ang mga bansa sa Gulpo. Hindi niya naramdaman na, alam mo, may kakayahan ng Iran na gawin yon. Hindi niya inisip na kaya nilang isara ang kipot. Siyempre, talagang matalino ang naging operasyon dito. Tama, ibinenta ni Netanyahu ang digmaan at sinabing kaya nilang talunin sa loob ng 7 araw. Siguro 10. Mabilis lang daw, parang sa Venezuela. Kumagat si Trump at nakita natin na hindi ganun ang mangyari. Scott, paano naman kaya? Mukhang may negosasyon tungkol sa posibleng kasunduan sa kapayapaan, kung ano man ibig sabihin nun. Pero naririnig natin yon. Iran, ang media ng Estado ng Iran ay tumugon na sa loob ng huling 40 minuto dito na nagpadala sila ng ilang impormasyon sa media ng Pakistan. Ibig ko sabihin, ano kaya ang itsura ng posibleng kasunduan sa kapayapaan? Ibig ko sabihin, tayo ba? Makakakita ba tayo ng totoong mga konsesyon mula sa Iran? O hawak ba ng Iran ang lahat ng alas na yon? Hawak ng Iran ang lahat ng alas. Ibig kong sabihin sa tingin ko, ang kailangan nating maintindihan ay ang Iran. Alam mo, ipinaglalaban nila ang kanilang soberanya. Pero sa katagalan, hindi pwedeng mag-isa lang ang Iran bilang isang bansa. Hindi nila kayang makipagdigmaan
laban sa buong mundo. Alam mo, hindi lang ito tungkol sa Israel na hinihikayat ang Estados Unidos na makipagdigmaan laban sa Iran. Ito ay isang sigalot ng Estados Unidos mismo ang gumawa ng sariling pagsusuri at nagsabi, isinusulong nito ang aming mga estratehikong layunin at pakailaban sa China. Alam mo, target talaga ng digmaang ito ng Estados Unidos ang China. Katulad ng sa Venezuela, layunin nating kontrolin ang langis ng Iran at ipagkait ito sa China. Kaya dapat mag-ingat ang Iran dahil may malaking interes ang China sa laban na ito. At sa tingin ko, malaki ang presyong ibinibigay ng China sa Iran para makahanap ng paraan palabas. Kaya siguro mo nakikitang tumutugon ang mga Iranian. Sabi ko nga, parang wala lang sa kanila. Hawak nila lahat ng baraha. At yun, ang laro nilang laban sa administrasyon ni Trump. Ayaw nilang makipaglaro ng baraha sa China. Gusto nilang masiguro na nirerespeto ang mga interes ng mga Chino. Pero kinikilala rin ng China na may issue ng soberanya ng Iran na hindi pwedeng tapakan. Kaya, alam mo, ang isang kasunduan ay hindi magpapapigil sa Iran na isuko ang karapatan nitong magpayaman ng uranium ng permanente. Maaring lagyan ito ng limitasyon ng tagdang panahon. Maaring may ilang mga restriksyon na ipapataw dito. Pero nakakatawa ang ideyang basta na lang susuko ng Iran ang uranium enrichment at programang nuklear nila. Hindi nila gagawin yon. Sa tingin ko, posibleng umusad ang usaping nuklear kung handa ang Iran makipagkasundo. Binanggit ni Vladimir Putin kamakailan na handa raw ang Iran na ilipat ang kanilang enriched uranium, ang 60% enriched uranium sa kontrol ng Russia para ito ay itapon. Sa ganun, pwedeng bumalik sa usapan yon. Maaring may ibang restriksyon. Baka bumalik sa kasunduang tinulungan ng pamahalaan ng Oman bago ang digmaan. Nakikita kong may kaunting kaluwagan, pero hindi nila isusuko ang nuclear program nila sa Amerika. Hindi pinag-uusapan ng ballistic missiles at hindi pumapayag ang Iran doon. Ngayon, nagbabala ang Iran na kapag inatake pa ng Estados Unidos ang isa pang Iranian tanker, magpapakawala sila ng missile sa mga base at barko ng Amerika. Kaya Iran ang nagtatakda ng kondisyon. Ang Washington DC ang nagtangkang ikulong ang mga Iranian. Sumagot ang mga Iranian, hindi. Kami ang may alas at sisirain namin kayo kung lalaban kayo. Kaya hindi ko nakikita ang pagiging flexible dun sa Strait of Hormuz. Hindi ko nakikita na bibitawan ng Iran ang kontrol o papayag ang Iran na magkaroon ng partnership kasama ang Omansa. Alam mo, sa Strait, na magkaroon ng kahit anong uri ng partnership. Hindi ko nakikitang bibitawan ng Iran ang alas nila. Pero posibleng pumayag sila sa ilang kompromiso sa usaping nuklear. Bigyan ng kapangyarihan ng administrasyon ni Donald Trump na sabihing mas maganda ang kanilang kasunduan kaysa JCPOA, na magiging tagumpay sa politika para sa kanya. Handa ang Iran na magkompromiso para mabuksan ang Strait of Hormuz, na magbibigay kay Donald Trump ng pagkakataong ideklara ang tagumpay sa politika. Kailangan alisin ng Estados Unidos ang blockade dahil hindi magkukompromiso ang Iran kung wala yon. At ang isa pang bagay, kailangan ding ibalik ng Estados Unidos ang mga kinumpiskang ari-arian. At alam mo, patuloy na sinasabi ng Estados Unidos na dahan-dahan lang. Sa totoo, ang salitang yan ay nangangahulugang hindi kailanman sa usapan tungkol sa Estados Unidos. Kaya ito ang dapat gawin kaagad at narito na muli tayo. Sa tingin ko, ang nalalapit na pagbisita ni na Donald Trump at Xi Jinping sa China ay magiging napakahalaga sa palagay ko. Pero ang tono ng pulong na ito ay magiging lubos na iba kaysa sa inaasahan nung una niyang binalak makipagkita kay Xi Jinping. Sa tingin ko noong nakaraang buwan, alam mo, gusto niya isama pareho ang Venezuela at Iran at ipakita na kami ang may kontrol dito. Kami ang namumuno. Kailangan ninyong makinig sa amin at sumunod sa aming mga hinihingi. Hindi yon nangyayari. Sa tingin ko, parang sasabihin ng mga Chino, Ginoong Trump, maupo po kayo. Mag-usap tayo tungkol sa kung ano magagawa namin para iligtas ka, ayon sa takbo ng pag-uusap. Maganda yung punto mo kasi mismong gobyerno ng Estados Unidos ang humingi ng tulong sa China para buksan ang Strait of Hormuz. Isang nakaka-intrigang sinabi nila ay na ang Iran ay walang tunay na kaalyado
at mag-isa lang naka-isolate sa pandaigdigang entablado. Makikita rin na ang US ay lumalapit sa China para makipag-usap sa Iran at malinaw ring kasali ang Pakistan sa negosasyon. Pinapatunay nitong mali ang pahayag na iyon. Malinaw na may mga kaalyado at interesadong grupo sila. Gusto ko rin ang mabanggit mong pagkikita ni na Donald Trump at Xi Jinping. Sa tingin ko, magiging malaking at mahalagang pagpupulong yon para sa hinaharap. Pero sa tingin ko, Scott, sa huli, parang nasa sitwasyon tayo na parehong panig ay kailangang manalo. Napatunayan ng Iran sa sarili at sa mundo ang matagal nang sinasabi ni Professor Robert Pape ng Universidad ng Chicago. Lumilitaw ang Iran bilang ika-4 na pandaigdigang kapangyarihan. Tama ba? Meron kang Estados Unidos, China, Rusya. Lahat ng ito ay mga bansa na kayang impluwensyahan ng iba't ibang rehiyon ng mundo, maging sa politika, militar o ekonomiya. Alam mo, kahit wala ang Iran ng kaparehong lakas militar o ekonomiya ng Estados Unidos, may impluensya sila at napatunayan na nila ito sa buong mundo. Tama? Lalo na sa pamamagitan ng Strait of Hormuz at ang kakayahan nilang impluensyahan ang pandaigdigang ekonomiya. Parang natuklasan na nila ang bagong kapangyarihan at kakayahan na maningil ng $1 milyong para makadaan sa Strait of Hormuz. O ngayon, pinag-uusapan na natin ang tungkol sa mga undersea cable. Alam mo, ngayon maniningil na rin tayo ng bayad para doon. Ngayon, may leverage points na tayo na dati wala, di ba? Noon, hindi natin na ilalagay ang mga ito sa mesa. Sa palagay ko, kahit anong kasunduan ni Donald Trump, mas masama ba ito kaysa sa kasunduan ni Obama noong 2016? Sa tingin ko, wala nang hiigit pa sa kasunduang yon. Tama ba ako? Alam mo, may mga problema rin ang kasunduang iyon pagdating sa itsura o pananaw ng mga tao. Unaway ninyo na. Hindi pa kailanman napatunayan na may kagustuhan ng Iran na magkaroon ng mga sandatang nuklear o may programang nakalaan para gumawa ng mga sandatang nuklear. Kailanman ay hindi. May mga pagsusuri mula sa Israel at CIA na nagsasabing noong una ay may mga ganitong programa pero hindi pa ito napatunayan. At ngayon, malinaw na ipinapakita na ang Iran ay wala talagang programang nuclear na sandata at hindi rin nila hinahangad na magkaroon nito. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Ayaw nila nito. Pero alam mo, kapag tiningnan mo ang JCPOA noong 2015 ito ay nakabatay sa pangangailangan na magkaroon ng isang taong breakout na panahon. Kung Iran, idinisenyo ang kasunduan. Kaya kung magpasya ang Iran na gusto nila ng sandatang nuklear at magpasya silang labagin ng mga ipinataw na restriksyon sa kanila, abutin ito ng 1 taon. Kaya para makakuha sila ng sapat na enriched na material para makagawa ng isang, alam mo, sandatang nuklear. Maling paraan yan ang paglapit sa programang nuklear na Iran. Napatunayan yan dahil, alam mo, hindi papayagan ng Iran na permanenteng malimitahan ang kakayahan niya sa enrichment. Kaya ang JCPOA ay may mga sunset clause na sa madaling salita ay nagpapahintulot na lumuwag ang mga restriksyon habang tumatagal. Kapag natanggal na ang huling restriksyon, nakakatawa na lang isipin ng isang taong breakout window dahil papayagan na ang Iran gumawa at mag-deploy ng pinaka-advanced na centrifuge. Walang restriksyon sa dami ng enriched uranium na maaaring ipunin ng Iran. Dahil dito, nawala ng saysay ang ideya ng taong breakout window. Pagdating ng panahon na alisin na ang sunset clauses, ang breakout window ay mabibilang na lang sa loob ng ilang linggo. Kaya kung ginagamit mo isang taong breakout window bilang pamantayan para husgahan ang bisa ng JCPOA, isa lang itong biro. Sinabi yun ni Obama noong Abril bago nilagdaan ang kasunduan. May nagtanong, ano mangyayari pag tapos na ang sunset clauses? Sinabi niya, umaasa kaming magbibigay ang kasunduan ng sapat na oras para muling pag-isipan ng Iran ang kanilang nuclear program. At para hindi na ito maging issue kapag dumating na yon, ibig sabihin ay kusang atras ang Iran. Mula rito. Pero paano kung hindi sumunod ang Iran? Sabi niya, saka na lang pag-usapan ulit ang isyong ito. Ibig sabihin, hindi talaga seryoso ang Estados Unidos sa JCPOA kahit si Barack Obama. Na nagpapawalang bisa nito. Pinabilis ni Donald Trump ang pangangailangang yon. Tinawag na masamang kasunduan at tinanggal niya ito. Hindi pwede magkaroon ng kasunduang nuklear ang Estados Unidos
napapayag sa Iran na mag-ipon ng maraming enriched uranium. Hindi maaari magkaroon ng kasunduang nuklear ang US na magpapahintulot sa Iran ng walang limitasyong pagpayaman ng uranium. Para magkakasunduan, dapat mas maganda ito kaysa JCPOA. Isa lang itong pahayag ng katotohanan. Hanggat meron tayong artipisyal na pamantayan ng pagpigil sa daan patungo sa sandatang nuklear, ang JCPOA ay isang kasunduang may pangunahing depekto. Dapat magkaroon ng bagong kasunduan. Naniniwala ako na may karapatan ng Iran na magpayaman ng uranium ayon sa Artikulo 4 ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Pero kailangan nating tanggapin ang realidad. Hanggat may Israel at impluensya ito sa Estados Unidos, sa politika, hindi papayagan ng kahit sinong Amerikanong presidente ang programang nuklear ng Iran na posibleng mauwi sa sandatang nuklear. Kaya dapat may kasunduan na tuluyang magsasara sa daang yon, na maglalagay ng mga restriksyon sa programang nuklear ng Iran, na pipigil sa Iran na, alam mo na, magpayaman ng uranium sa mas mataas na antas, at hindi papayagan silang mag-ipon ng uranium at enriched uranium. Ang kasunduang yon ay napagkasunduan noong Pebrero para sa lahat ng tao dyan na nagsasabing, Scott, sino ka para sabihan ng mga Iranian kung anong dapat nilang gawin? Palagi kong naririnig yan. Ikaw, ignorante at kontra-Iranian, kung ano-ano pa sinasabi mo. Lumayas ka, gago. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umayag na ang mga Iranian sa kasunduang ito. Ano sa tingin mo ang kasunduang dinala ng Omani Foreign Minister sa Washington, D.C. noong Pebrero 26, kaya umalis ka na lang? Nagawa na ang kasunduan, nariyan na yon. Tama yan. Nabubuhay kayo sa katang-isip na mundo. Kayo pa ang nagsasabing dapat may nuclear weapon ng Iran, pero ayaw nila at hindi nila kailangan nun. Bakit binibigyan ng mga tao ang Iran ng bagay na ayaw nila? Hindi ba nila alam na tinalo ng Iran ang dalawang bansang may nuclear weapons kahit wala silang nuclear arms? Ang ballistic missile program ng Iran at kakayahan nilang kontrolin ang Strait of Hormuz ang nagbibigay sa kanila ng estratehikong kalamangan laban sa dalawang bansang may nuclear weapons. Kung magka-nuclear weapon ng Iran, lehitimo ang mga sinasabi ng US at Israel tungkol sa Iran at makakakuha sila ng pandaigdigang suporta para pabagsakin ito. Hindi kailangan ng Iran ng nuclear weapon, ayaw nila nito. At hindi dapat sila hikayatin na magkaroon nito. Nakarating ang Iran sa posisyon nila ngayon dahil hindi sila naghangad ng nuclear weapons at nananalo sila sa lahat ng aspeto. Naniniwala akong may kasunduang pwedeng gawin tungkol sa nuclear at dapat itong gawin dahil dapat nating harapin ang totoong kalagayan sa politika, hindi ang ideal na mundo ng pagkakapantay-pantay na hindi naman totoo. Nabubuhay tayo sa mundong may Israel, isang ilegal na bansang may armas nuklear, naiintindihan ko. At sa tingin ko, dapat mas pagtuunan ng pansin ng mundo ang pag-uusap tungkol sa mga sandatang nuklear ng Israel at kung paano ito aalisin. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang kasalukuyang Iran. Hindi kayang pilitin ng Iran ang Israel na mag-alis ng armas. Mali ang ganitong pag-iisip, parang pantasya lang. Maaari nating itakda ang kondisyon para alisin ang parusa sa Iran kaugnay ng nuklear na programa na magbibigay daan sa Iran na umunlad ang ekonomiya sa unang pagkakataon sa 50 taon. Gusto mong pag-usapan ang pag-angat ng Iran bilang pandaigdigang kapangyarihan? Panoorin mo. Hindi ito mangyayari sa tusong paraan. Hindi magiging global power ang Iran, kahit kaya nilang isarang Strait of Hormuz o putulin ang mga kable. Mga tusong galaw lang ito. Parang sinasabi mong panalo ka sa Super Bowl dahil magaling ka sa hook and ladder. Oo, pwede mo itong gawin minsan, makaka-touchdown ka. Tapos na. Tapos na ang tusong galaw. May tusong galaw ang Iran. Sa kalaunan, nagiging pandaigdigang kapangyarihan ito sa pagsama ng ekonomiya sa BRICS, Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Sa pamamagitan ng pagpapalapit ng Russia at China, nang husto na walang sinumang maglalakas loob na guluhin yon. Ibig kong sabihin, ito talaga ang kailangang mangyari. Dapat tanggalin ang mga parusa para mapalapit ng husto ang Iran sa Russia at China upang wala mga has umatake o makipagdigma sa Iran. Dahil ibig sabihin noon ay magiging kaaway mo na rin ang Russia at China. Hindi sana yon nangyari noon dahil nag-aatubili ang mga Iranian sa ganong relasyon. Tandaan, nakipagkasundo ang mga Ruso sa mga Iranian ng isang estratehikong kasunduan noong Enero o Pebrero ng taong ito. Hindi ito inaksyonan o pinagtibay ng parlamento ng Iran noong nakaraang taon. Noong Hunyo, nang umatake ang Israel at Estados Unidos, tinanong ng lahat, nasaan ang Rusya? Masama silang kaalyado.
Sabi ko hindi pinagtibay ng mga Iranian ang kasunduan, kaya walang legal na basihan ang suporta ng Russia. Pero ngayon, inayos na ito ng mga Iranian. Simula noon, tumutulong na ang Russia. Hindi ko alam ang kasunduan sa China pero alam kong tumutulong din ang mga Chino. Pero ang alam ko, kapag natapos lang digmaan na ito at natanggal na ang mga parusa at mga restriksyon, makikita mong yayakapin ng Iran ang Russia at China at palalapitin sila. Magawin din ng Russia at China ito dahil mahalaga ang Iran sa paglago ng kanilang ekonomiya. Kailangan ito ng Russia para sa North-South connectivity mula St. Petersburg hanggang Chabahar. Gusto ng mga Chino na manatiling buhay ang bagong Silk Road. Malaking pagbabago ito kapag napayakap mo ang Iran sa Russia at China at nagawa ang matibay na paglipat na yon. Mulay, isa sa pinakamalalaking pagkabigo ng kanluran sa estratehiya ay ang hindi nila napansin na sa mahabang panahon hanggang kamakailan lang, marami sa mga Iranian ang ayaw talagang lumipat patungong silangan. Marami pa ring Iranian ang nagnanais na magandang relasyon sa kanluran at naniniwalang uunlad ang ekonomiya kung muling bubuksan ang ugnayan. Tapos na yon. Isa pa yan sa hindi na pag-uusapan. Tapos na yon. Hindi na muling iuugnayan ng Iran ang sarili sa kanluran ngayon. Lumipas na ang araw na yon. Tuluyan nang pumihit ang Iran patungong silangan. Ngayon, sa pagtanggal ng mga parusa, lalakas ang Iran bilang ika-4 na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo dahil sa ekonomikong pagtutulungan. Scott, madami kaming natatanggap na tanong sa comment section tungkol sa bagong military parade sa Moscow at mga pahayag ni Vladimir Putin na maaaring matapos na ang digmaan ng Russia at Ukraine o ang special military operation sa lalong madaling panahon. Alam mo naman, isa kang tao na talagang may alam tungkol sa mga ganitong bagay. Marami ang nagsabing matatapos ito sa loob ng 6 na buwan. Pero ayon sa'yo, mahaba at matagal ang operasyon. Ano ang masasabi mo sa pinakabagong sitwasyon? Malinaw na mabilis ang mga yon. Pero naniniwala ako na yon ay dahil gagamitin ng Russia ang lahat ng kanilang kakayahang militar laban sa Ukraine, na talagang nakikipaglaban sila sa isang digmaan. Lumabas na nagsasagawa sila ng espesyal na operasyong militar para mapaupo ang Ukraine sa negosasyon. Isang bagay ito na hindi napansin ng lahat. Hindi ko rin ito napansin. Hindi rin ito napansin ng direktor ng CIA. Pati ang chairman ng Joint Chiefs, walang nakapansin ito sa buong mundo. Dahil hindi natin naintindihan kung ano ang isang espesyal na operasyong militar. Ngayong alam at napagtanto natin ang Russia ay nakikipaglaban sa matagalang digmaan, hindi lang laban sa Ukraine, kundi pati sa kolektibong kanluran, tinitingnan natin ito bilang isang mahaba at matagal na labanan. Pero alam mo, noong nagdesisyon ng Estados Unidos na lumikha ng bagong Lend-Lease noong Mayo ng 2022, tinawag ko itong isang game-changing na sandali. Napasama ako doon. Sabi ng mga tao, pabago-bago raw ako ng isip. Hindi ako pabago-bago ng isip. Mahusay akong analyst na mabilis tumanggap at isama ang bagong impormasyon sa pagsusuri, gaya ng ginagawa ng magagaling na analyst. Iyon ang naging game changer na nagbago sa takbo ng laro. Matagal lang sinasabi na ang Russia ay papasok sa isang matagal na digmaan ng pag-ubos dahil napupunta sa kanila lahat ng benepisyo. Hindi na problema ang oras, hindi na ganoon ang sitwasyon. At yan ang dahilan kung bakit nakita natin ang napakalaking pagbabago na nangyayari dito. Alam mo, ang mga kaalyadong Europeo ng Ukraine ay lumikha ng bagong realidad. At iyon ay ang Ukraine ay may estratehikong utang tungkol dito noong 2020. Sabi ko, alam mo, napakadelikado para sa NATO na maging logistics base ng proxy conflict na ito dahil parang sa Vietnam din ito. Pinag-usapan natin kung paano ginamit ang Cambodia at Laos. Ginamit bilang taguan na sumusuporta sa Timog. Ano ang ginawa ng Estados Unidos? Binumba nila ang Ho Chi Minh Trail sa Cambodia. Ang meron tayo dito ngayon ay hindi lang basta logistics base at pagsuporta sa labanan sa lupa na kontrolado ng mga Ruso. Ginawa ka na nilang launching pad para sa mga strategic long-range rockets at cruise missile sa loob ng Rusya at para makapinsala talaga ang maliit na ekonomikong
Ang nangyari ay literal na 20% ng ekonomiya ng Rusya. Kakayahan sa pag-export. Hindi ito napapanatili. Kaya muling nabigyang kahulugan ang Rusya. Sigalot. Tinawag nila itong espesyal na operasyong militar. Pero alam mo, mahalaga ang nangyari. Kung atakihin mo ang tama. Lumipat muna tayo sandali kay Cyrus. Pwede mo bang ipaliwanag sa mga manonood? Ibabalik lang natin si Iskut Signal saglit. Pero marami tayong natanggap na tanong mula sa mga manonood tungkol sa sigalot sa Rusya. Dinala natin si Iskut dito dahil 4 na taon na niyang pinag-aaralan ito. Yun man lang ang tagal na tayong nagla-livestream. Kung hindi kayo familiar kay Iskut writer, Cyrus, maaari mo ba siyang ipaliwanag sa ating mga manonood? Dahil marami tayong mga bagong tao dito na sumusubaybay sa ating palabas nitong mga nakaraang linggo at ngayon lang nila nakita si Iskut dito sa unang pagkakataon. Siguro maaari mong ilarawan si Iskut sa ating mga manonood at maaari na tayong magpatuloy sa pagsusuri. Sige, siguraduhin mong sabihin na ako'y napakagwapo at mahusay magsalita. Iskut, bago ko tawagin si Cyrus, humihingi ka ba ng pananamit kay Larry C. Johnson tungkol sa polo? Dinala ko talaga ang polo na ito para kay Larry Johnson. Nasa isang panel ako kasama siya at nakalimutan kong isuot ito. At kaya sinuot ko ito para inisin siya. Parang sinasabi ko kay Larry Johnson na meron din ako nito. Cyrus Jansen, nakamute ka. Sa tingin ko, walang problema. Sa tingin ko, ang talagang maganda ay ang magkaroon ng access sa mga tulad ni Larry Johnson na isang CIA analyst. Ibig kong sabihin, si Scott Ritter dating UN weapons inspector. Ibig kong sabihin, ang mga tulad ninyo ay napakahirap makausap dahil alam mo, malaki ang agwat sa pagitan ng totoong nangyayari sa aktwal at sa sinasabi ng ating media. Pero sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit tumaas ang bilang ng mga YouTube channel itong mga nakaraang taon sa larangan ng geopolitics. Tama? Ibig kong sabihin, tingnan mo ang isang tao tulad ni Tucker Carlson. Tama? Si Tucker Carlson ay isa sa pinakamabilis lumaking geopolitical network sa mundo. Tuwing may panayam o segment siya, agad itong kumakalat. Ibig ko sabihin, nilalamangan ito, alam mo, lahat ng iba pang nandyan. Mula sa mainstream media, maging ito man ay CNN, CNBC, Fox News. Kahit pagsamahin mo sila, maliit pa rin kumpara sa naabot ni Tucker Carlson. Sa tingin ko, magandang oportunidad ito para sa ating lahat dahil gumagawa tayo ng independenteng pagsusuri. Ibig ko sabihin, alam mo Scott, alam mo galing ka lang sa Russia kamakailan. Alam mo, dumalo ka sa isang forum doon. Sa tingin ko, o nakipag-usap sa isang uri ng organisasyon, nakikipagkita ka na naman sa ibang influencer at sa mga nagbibigay ng independenteng pagsusuri. Nagsimula ang YouTube channel ko 5 taon nang nakalipas para ipakita ang totoong nangyayari sa China. Kasi pakiramdam ko maraming tao ang hindi nakakaalam. Kaya ito rin ang dahilan ng mga ganitong programa. Kami ni Alex nagsimula ng Let's Talk Geopolitics para ipagpatuloy ang usapan. Masaya makipag-usap sa'yo sa ganitong mga pananaw. Naalala ko, Scott, na nung una tayong nag-usap, tinalakay natin ang Israel-Palestine conflict. Ilang linggo lang pagkatapos ng ikapito ng Oktubre. Alam mo, naging viral ang video na yon. Sobrang tagumpay. Sa tingin ko, pinapakita lang ito kung gaano kauhaw ang tao sa totoong impormasyon. Naisip ko, tuloy tanungin ka kasi may matagal na nating taga-suporta na nagsabi, Scott, saan ang mga pinakamahusay na website? Saan ba yung mga website na ginagamit mo, alam mo, para talagang subaybayan na ganitong klase ng inside information? Kung meron kang ilan, alam mo, ano yung mga website o blog o influencer o saan ka ba talaga pumupunta para makuha ang ganitong klase ng inside information? Hindi ako yung tipo ng tao na mahilig sa internet. Direkta akong dumidiretso sa source. May mga koneksyon ako na nabuo ko sa paglipas ng panahon sa Rusya at sa iba't ibang panig ng mundo. Mga taong direktang sangkot sa mga bagay. Mga taong may impluwensya sa kanilang bansa. Alam mo na, hindi mga influencer na iniisip natin sa American social media. Pero mga tao halimbawa, na nakaupo sa tabi ni Vladimir Putin at nakikipag-usap kay Vladimir Putin, mga taong ganoon. At saka, ang pinaka-importante ay ang aking background bilang isang analyst.
Alam mo, naging matagumpay ako bilang isang analyst. Alam mo, nagbigay ako ng briefing sa mga presidente, nagbigay ako ng briefing sa mga punong ministro, nagbigay ako ng briefing sa mga secretary general, nagbigay ako ng briefing sa mga commander-in-chief. Alam mo, mga general na namumuno sa mga war zone at lahat ng nasa pagitan. Ang trabaho ko ay gumawa ng predictive analysis gamit ang pag-uugnay ng impormasyon. Kaya hindi ako umaasa sa iba para may magsabi sa akin ng kahit ano. Ang trabaho ko ay pagdugtong-dugtungin ang mga impormasyon at pagkatapos ay gumawa ng sarili kong independenteng pagsusuri kung ano ang nangyayari. Halimbawa, ang pagbiyahe ko sa Rusya o yung ginawa ko nitong weekend. Nasa Washington, D.C. Ako dahil dumalo ako sa Victory Day celebration sa Embahada ng Rusya noong Huwebes ng gabi. Isang karangalan at pribilehiyo na maimbitahan ako. Ika-4 na beses ko na itong nadaluhan. At kailangan kong sabihin ito, iba ito sa lahat ng iba pa. Nabanggit mo si Vladimir Putin. Sa tingin ko si Alex ang nagtanong, tapos pinag-usapan ang kapayapaan base sa sinabi ni Putin, pero walang nakinig sa totoong sinabi niya. Sinabi niya, ito ang tag-init na estratehikong at yak naming tatalunin ang mga Ukrainian sa labanan. Sinabi rin niya na hindi pwedeng pag-usapan ang kapayapaan hanggat walang napagkasunduang balangkas kung anong itsura nito, na kailangan mapagkasunduan muna yon at hindi na yon pagninegosyahan. Itinakda na ng Rusya ang kanilang mga kondisyon at ang mga kondisyong iyon ay kailangang sundin. At kaya ko nabanggit ang kahalagahan ng nangyayari pagdating sa bagong pamamaraan ng Kremlin patungkol sa Kiev. Napagpasya na nalipulin ang kakayahan ng Ukraine na gumawa ng desisyon. Naghahanap na lang ng dahilan ang mga Ruso. Malinaw na dumaan at lumipas ang ika-9 ng Mayo at hindi naglunsad ng atake ang mga Ukrainiano. Ngayon, sasabihin ng mga tao, ibig sabihin nagbabluff lang ang mga Ruso. Mayroon din tayong parehong Petersburg International Economic Forum na gaganapin sa unang bahagi ng susunod na buwan. Kung ang Iran o kung ang Ukraine ay umatake dyan, mawawala ang Kiev. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa pag-atake sa produksyon ng langis ng Russia, mawawala ang Kiev. Pinakamahalaga, seryoso na ang Russia ngayon. Kapag pinakinggan mo ang mga sinasabi mula sa Moscow at mga okasyon sa embahada, tandaan mong seryoso magsalita ang Russian ambassador. Nagsasalita siya gamit ang talumpating inaprubahan ng Moscow para siguraduhing tugma sa kanilang mensahe. Napaka-agresibo nito. Nagsalalita ukol sa walang kondisyong pagsuko ng Nazi Germany at iniugnay ito sa Ukraine. Nagsalalita rin ito tungkol sa pagyusbong ng Germany bilang bagong Nazi na kapangyarihan na kailangang labanan ng Russia. Pinag-uusapan ng Russia ang digmaan laban sa Germany at sinasabing gusto ito ng mga Aleman at handa na handa ang Russia para rito. May mga taong nagbibigay ng payo kay Vladimir Putin na nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng isang preemptive na nuclear strike laban sa Europa. Hindi ko alam kung papatulan ni Putin yon, pero pinag-uusapan na ito. Si Dmitry Medvedev ay naglabas din ng katulad na pahayag sa isang mahabang sanaysay sa RT. May bagong pag-iisip sa Rusya na napaka-agresibo at napaka-militarista. Sinabi mong nasa Rusya ako. Nasa Rusya ako noong Marso. Nandun ako para, alam mo na, lumahok sa ilang mga forum at gumawa ako ng isang dokumentaryong pelikula tungkol sa Chechnya na sana ay lalabas na rin sa lalong madaling panahon. Babalik ako sa Rusya sa Hunyo. Isa sa mga dahilan kung bakit babalik ako sa Rusya ay, alam mo, noong huling beses na nagkaroon ako ng malaking paglalakbay sa Rusya, ay mahigit 2 taon na ang nakalipas. Simula noon, nakapunta na ako sa Moscow at St. Petersburg. Pero para makita ang Rusya, kailangan mong nasa Rusya ka talaga. Kailangan mong makita ang tunay na kalagayan ng Rusya. Bilang analyst na nag-uugnay ng impormasyon, ayokong gumamit ng datos na mahigit 2 taon na ang tanda. Babalik ako sa Rusya sa Hulyo o sa Hunyo para dagdagan ang aking database para magkaroon ng malawak na paglalakbay sa buong Rusya. Mula sa pinakaugat hanggang sa itaas. Para, alam mo na, ma-reload kong database para mas maging tama pa ang aking pagsusuri sa mga susunod. At gusto ko lang sanang magmakaawa. Hindi yata tama ang salitang yon, pero isang pakiusap. Kung mahalaga ito sa mga tao, tandaan, isa sa mga dahilan ng ginagawa ko ay para maipakita ang tunay na kalagayan ng Rusya at labanan ang Russophobia. Ang Russophobia ay nagdudulot ng negatibong pagtingin sa Rusya at pagtangkilik sa maling pulisya na pwedeng magdulot ng digmaan. Kung naniniwala ka sa kapayapaan at naniniwala ka na kailangang iwasan ang nuclear na labanan, kailangan mo ring maniwala na dapat hanapin ang lunas, ang bakuna laban sa Russophobia. Hindi ko sinasabing ako lang ang source. Binanggit mo si Larry Johnson,
isang kredibleng source na nagpunta rin sa Rusya. Ganon din si Ray McGovern. Si Garland Nixon, isa pang mamamahayag, ay 2 beses nang sumama sa akin. Marami ring sumusubok gawin ito. Kung tingin mong mahalaga ang ginagawa ko at may ambag ako sa usapan, bisitahin ang aking website. May donate button doon. Ito pataas. Na yon? Oo, ikaw ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Ako ay isang ganap na self-funded na independent journalist. Ibig sabihin, kapag naglalakbay ako papuntang Rusya, walang nagbabayad ng kahit anong bahagi ng aking biyahe. Ako ang nagbabayad ng aking pamasahe sa eroplano. Ako ang nagbabayad ng aking hotel. Ako ang nagbabayad ng aking pagkain. Ako ang nagbabayad ng lahat. Kapag ako ay nag-interview, nirenta ko ang studio. Ako ang kumukuha ng mga interpreter. Ako ang kumukuha ng mga videographer. Ako ang kumukuha ng mga editor. Ako ang kumukuha ng production staff dahil sa ganitong paraan, masisiguro kong ang produktong natatanggap ninyo ay mula sa akin. Maring hindi ninyo magustuhan ang produkto, pero alam ninyo mula yan sa akin. Hindi ninyo pwedeng sabihing may kumukontrol o nagmamanipula sa akin. Kaya yun lang ang maaari kong hilingin doon. Ipinapakita namin ang website na scottrider.com. Ano makikita ng mga tao dito? Anong klaseng impormasyon? Well, makikita mo doon. Makikita mo lahat. Halimbawa, sinisigurado ko na lahat ng ginagawa ko, tulad ng mga interview na ganito, ay ipopost ko doon. Nandun din ang Substack page ko. Libre lang ang subscription, by the way. Pero ulitin ko, kung gusto mong tumulong sa pagpapasweldo sa akin, ibig sabihin, para may matirhan ako, matulungan akong pakainin ng mga aso ko, at mapasaya ang asawa ko. Ang bayad na subscription na nagpapasweldo sa akin. Ang mga donasyon ay diretso sa trabaho ko. Hindi ginagamit ang mga donasyon para bayaran ako. Ginagamit ang donasyon para maisakatuparan ng paglalakbay at trabaho. Ang bayad na subscription ang siya nagbabayad ng aking sahod at nagbibigay daan para magkaroon ako ng tirahan at mga bagay na ganun. Pero libre ang Substack. Kung hindi mo kaya o kung hindi ka lang talaga nakahanda magbayad, huwag mong pilitin. Ayan, basahin mo. May YouTube channel ako na hindi pa sinasara. Doon ko ginagawa ang Reader's Rant. Maikli lang ito, alam mo na. Minsan sinusubukan ko makapaglabas ng 2 kada linggo. Nasa madaling sabi ay isang impromptong monologong vlog tungkol sa isang sitwasyon. At napatunayang medyo popular ito. May espesyal akong podcast na The Russia House, kasama si Scott Reiter. Natatangi ito at walang kapareho sa mundo ngayon. Dito ako pumupunta sa Rusya o ini-interview ko sila sa pamamagitan ng Zoom. At ini-interview ko ang mga decision makers sa Rusya, mismo mga taong may direktang kaalaman sa mga nangyayari. Muli, para makuha ang kanilang mga pananaw. At masasabi ko, isa akong mag-aaral ang Rusya. Itinuturing kong sarili ko bilang isang espesyalista sa Rusya. May natututuhan ako sa pakikipag-usap sa kanila dahil nagbubukas ito ng maraming bagong paraan ng pag-explore. Binibigyan ka nito ng mas malalim na pag-unawa kung ano ang Rusya, kung sino ang mga Ruso. At iyan ang Russia House, kasama si Scott Reiter. Alam mo na, isang hiwalay na channel. May ginagawa akong tinatawag na spot rep, na kailangan ko ng buhayin ulit, pero ito ay karaniwang lingguhang buod ng mga pangunahing balita ng linggo. Sumusulat ako para sa iba't ibang publikasyon, at lahat ng gawa ko ay inilalatala sa website na yon. Kaya ang scottritter.com ay isang one-stop shop para sa lahat ng gawa ko. At gaya ng sinabi ko, hindi ito naka-paywall. Pwede mo ma-access ito at makuha ang impormasyon na yon at gamitin ito ayon sa gusto mo. Ilalagay namin ang mga links sa description. Pakiusap sa lahat. Pwede ba ako magsabi ng isa pang bagay, Alex? Oh, isang nakakatuwang bagay lang. Isang bagay lang. Nakapunta na ako sa ilang okasyon sa embahada. Hindi lang sa araw ng tagumpay kundi pati sa araw ng Rusya at araw ng tagapagtanggol ng inang bayan. Laging may delegasyon mula sa embahada ng China, isang sibilyan at isang militar. At palagi silang nandoon at ipinapakita nila ang kanilang presensya at pagkatapos ay umalis na sila. Napaka-discreet nila. Sa selebrasyon ito, nandoon ang mga Chino at hindi sila naging discreet. Iba ang mensahe nila. Sa unang pagkakataon, iniugnay ng mga Ruso ang 27 milyong namatay na Ruso sa kamay ng Nazi Germany, sa 40 milyong namatay na Chino sa kamay ng Imperial na Hapon. At ginawa nila itong iisang adhikain. May mesa na inihanda ng mga opisyal ng Rusya matapos ang diplomatikong gawain ng mga sibilyan kung saan nagsasama ang mga militar para mag-toast. Taon-taon akong iniimbitahan dito na isang malaking karangalan para sa akin.
Makikita mo ang mga general at opisyal mula sa dating Republika ng Soviet. May mga dumarating na Belarusian at Kazakh. Ngayong taon, dumating ang mga Chino. Tumabi ako sa Major General na Defense Attaché ng China at nag-usap kami ng matagal. Inimbitahan din ako sa pagdiriwang ng Armed Forces Day sa Embahada ng China. Maaaring ito na rin ang simula ng paglalakbay ko sa China para gumawa ng trabaho tungkol sa arms control. Nakakatuwa para sa akin na nabuksan ang pintuan ng China para sa posibilidad na yon. Pero bilang isang analyst, ang katotohanan na ang mga Chino ngayon ay nagsisimula na maging bahagi ng naratibo ng Victory Day. Ibig sabihin kapag ang mga Ruso tulad ni Dmitry Medvedev ay nagsasalita tungkol sa enemy state status ng Germany, alam mong Japan din ay may ganong status na tinukoy na ng China. Ngayon, ginagamit ng China at Rusya ang kanilang mga karapatan bilang nagwagi sa ikalawang digmaang pandigdig upang panagutin ang irresponsableng agresibong pulisya ng Germany at nagsasama sila upang ipahayag ito. Magkahiwalay palaging isinasagawa ang mga dialogo. Kung isinasagawa man sila, mga eksena lang yon. Pero ngayon, sa isang napakapublikong forum, sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga Chino at Ruso na nagsama. Maaring magdulot ito ng, alam mo na, pag-uugnay ng. Ang mga kakilakilabot na krimen na ginawa ng mga Hapones laban sa mga mamamayang Chino. At ito na ang bagong mundo na ating ginagalawan kung saan, alam mo na, ang mga Ruso at mga Chino ay mas napapalapit sa isa't isa. Tama. Well, Scott, ibig ko sabihin, gusto ko kung paano mo sinagot ang tanong dahil yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ginagawa mo. Dahil ikaw mismo ang gumagawa ng aktwal na pagsusuri, di ba? Hindi lang alyansa o impormasyon. Pupunta talaga ako sa Rusya, maglilibot, makikipagkita sa mga tao at gagawa ng panayam. At pasensya na. At sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit napaka-credible ng ginagawa mo at kung bakit talagang pinahahalagahan namin ang iyong opinyon. Kaya gusto ko talagang mapasalamat sa iyo sa pagpunta sa palabas. Isang malaking karangalan, gaya ng dati, na makaupo rito at makausap ka. Marami pa tayong susuriin gaya na nabanggit sa video ngayon. Ang Estados Unidos at Iran ay magtutulungan para sa isang kasunduan. Pero at sa totoo lang, mukhang ang Iran ay talagang lumilipat sa isang posisyon ng mas malaking kapangyarihan kaysa noong sinimulan nila ang digmaan. At gusto ko ang puntong yon. Tama ka, magandang punto mo na ayaw ng Iran ng sandatang nuclear dahil mapapatunayan lang nito ang sinasabi ng Estados Unidos at Israel. Hindi rin naman nila ito kailangan, di ba? Napatunayan na nila sa pamamagitan ng kanilang ballistic missile campaign na malinaw namang kailangan nila para protektahan ang kanilang soberanya. Naging napaka-epektibo nito. Nadulot sila ng matinding pinsala at napagtagumpayan nila ang mga pagsubok gamit ang kanilang arsenal militar. Mahalagang mailabas ang katotohanan. Pinupuri kita sa trabaho mo. Alex, laging karangalan makasama ka rito. Mga Gino, salamat sa inyong dalawa sa magandang pag-uusap na tiyak na nagustuhan ng mga manonood.